Walang utang na loob, layas. Hindi namin kailangan ng trader dito. Iyan ang huling mga salitang ibinato sa akin ni Victoria, ang boss ko na akala mo kung sinong reyna kung umasta. Tinapon niya ang ID ko sa mesa na parang basura, pagkatapos ay tinanggalan ako ng access sa lahat. Habang nakatayo siya doon, nakangiti ng nakakaloko, at tila nananalo sa pagpahiya sa akin sa harap ng marami, hindi niya alam na ang puso ko ay payapa. Imbes na umiyak o magmakaawa, tumingin lang ako sa kanya at ngumiti. Isang ngiting may kahulugan. Ako si Angela, 31 taong gulang. 6 na taon kong ibinigay ang buhay ko sa kumpanyang ito sa Makati. Ako ang nagdala ng milyon-milyong pisong kita at ako ang nag-alaga sa pinakamalalaking kliyente nila. Pero 3 taon akong pinagkaitan ng dagdag sahod, kahit barya, wala. Sabi nila, walang budget, pero nakabili si Victoria ng bagong luxury SUV. Inakala nilang katapusan ko na nung pinalayas ako sa kumpanya. Pero ang hindi alam ng mapangaping si Victoria, bago pa niya ako sipain, hawak ko na ang resibo ng aking tagumpay. Isang kontrata mula sa pinakamalaking kliyente nila na may sahod na 100 at 50,000 piso kada buwan. Kung nakaranas ka na ring maapi sa trabaho o mabaliwala ang iyong sakripisyo, i-like at i-share mo ang videong ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan kayo nanonood ngayon? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng aking pagbangon. Habang tumatayo ako mula sa kinauupuan ko sa tapat ni Victoria, naramdaman ko ang pag-init ng dugo sa aking dibdib. Pero hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang kakaibang klase ng kalinawan. Para bang isang mabigat na kumot na matagal ko nang pasan-pasan ang biglang hinila palayo sa akin. Inaasahan siguro ni Victoria na iiyak ako, na magmamakaawa, na ipagtatanggol ang sarili ko sa harap ng kanyang akusasyon. Pero sa halip, huminga lang ako ng malalim, inayos ang aking blazer at inilahad ang aking kamay. Salamat sa pagkakataon, sabi ko, na may boses na matatag at hindi nanginginig. Nais ko sa iyo at sa Harbor Point ang patuloy na tagumpay. Nakita ko ang bahagyang pagkalito sa kanyang mga mata bago niya tinanggap ang aking kamay. Mabilis at malamig ang pagkakamay niya na parabang napipilitan lang. Sa sandaling iyon, alam kong ako ang may kontrol, hindi sa sitwasyon, kundi sa aking sarili. At iyon ang pinakamahalaga. Habang naglalakad ako pabalik sa aking maliit na cubicle, ramdam ko ang mga mata ng aking mga katrabaho na nakatutok sa akin. Ang iba ay may halong awa, ang iba naman ay takot na baka sila na ang isunod. Nakita ko si Jessa, ang aming receptionist, na may lungkot sa kanyang mukha. Tumangulang ako sa kanya at ngumiti ng bahagya, isang paraan para sabihing, ayos lang ako. Nandoon na ang security guard, isang lalaking nasa edad 40 na may unipormeng kulay asul. Nakatayo siya ng medyo malayo na may awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Halatang hindi niya gusto ang trabahong iniutos sa kanya. Habang nagsisimula akong magligpit ng aking mga gamit, hindi ko mapigilang isipin ang 6 na taon na inilaan ko sa espasyong ito. Ang bawat bagay sa aking desk ay may kwento. Kinuha ko ang isang maliit na karton na kahong na iniabot sa akin ng guard. Una kong inilagay ang picture frame na may litrato ng aking mga magulang noong kanilang silver wedding anniversary sa Tagaytay. Nakangiti sila ng malapad at sa tuwing tinitingnan ko ito, naaalala ko kung bakit ako nagsisikap ng husto para sa kanila. Sunod kong kinuha ang maliit na money tree na bigay sa akin ng dati kong team. Sabi nila, para daw swertehin. Sa loob ng 6 na taon, inalagaan ko ito, diniligan araw-araw, at ngayon, kailangan ko na itong iuwi. Inilagay ko rin ang mga drawing ng aking mga pamangkin, ang mga mumurahin pero pinakaiingatan kong ballpen, at ang paborito kong mug na may nakasulat na, "But first, kape." Habang isinasalansan ko ang 6 na taon ng aking buhay sa isang maliit na kahon, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Walang drama, walang eksena, tanging dignidad. Hindi ko hahayaang makita ni Victoria o ng sino man ang aking pagkadurog dahil sa totoo lang, hindi ako durog. Oo, masakit ang paraan ng pagpapaalis sa akin, nakakahiya.
Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa akin na nakakaramdam ng kalayaan. Nang matapos ako, tumayo ako at tumingin sa guard. Tapos na po, sabi ko sa kanya ng mahinahon. Sinamahan niya ako papunta sa elevator. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng aircon at ang tunog ng aking mga takong sa sahig. Pagdating sa lobby, muling ngumiti si Jessa sa akin. Isang malungkot na ngiti. "Mag-iingat ka, Angela," sabi niya ng mahina. Tumango ako bilang pasasalamat. Paglabas ko ng mga salaming pinto ng Harbor Point Media, sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw ng Abril. Napapikit ako sandali. Dinadama ang init sa aking mukha. Para itong isang yakap mula sa mundo na nagsasabing may buhay sa labas ng mga pader ng opisina na iyon. Ang 6 na taon ng overtime, ng mga missed family gatherings, ng stress, lahat iyon ay naiwan na sa loob. Habang naglalakad ako papunta sa parking lot, naramdaman ko na parang nabunutan ako ng tinik. Akala ni Victoria, pinarurusahan niya ako. Akala niya, winawasak niya ang aking karera. Pero ang hindi niya alam, binigyan niya ako ng pinakamalaking pabor. Pinalaya niya ako. Pagdating ko sa aking sasakyan, maingat kong inilagay ang kahon sa trunk. Bago ako pumasok sa driver's seat, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe. Kinuha ko ito mula sa aking bag at tiningnan. Galing kay David Lim, ang CEO ng North Bay Solutions. Ang mensahe ay maikli at direkta. "Angela, pwede ba natin gawing 2 p.m. ngayong hapon ang final discussion natin?" Napangiti ako, isang tunay na ngiti. Habang nagtatype ako ng aking sagot na, "Opo, Sir David, magkita po tayo," alam ko na sa aking puso, hindi ito ang katapusan. Ito pala. Ito pala ang simula. Ang hindi alam ni Victoria, ang kanyang ginawang pagpaparusa sa akin ay ang siya mismong magiging hagdanan ko patungo sa mas magandang bukas. Habang nagmamaneho ako paalis sa gusali ng Harbor Point sa Makati, ang bigat ng kahon sa aking trunk ay parang bigat ng 6 na taon ng aking buhay. Ang bawat lubak sa kalsada ay nagpapaalala sa akin ng mga sakripisyo, ng mga puyat, at ng mga pangakong hindi natupad. 6 na taon, parang kailan lang. Naalala ko ang unang araw ko sa Harbor Point. Kakagraduate ko lang noon mula sa Ateneo, dala-dala ang aking master's degree in marketing at isang puso na puno ng pangarap. Nagsimula ako sa pinakamababang posisyon, isang entry-level na account executive. Ako ang taga-timpla ng kape tuwing may meeting. Ako ang taga-photocopy ng mga dokumento. Ako ang taga-organisa ng mga presentation materials na iba naman ang nagpe-present. Pero hindi ako nagreklamo. Tinanggap ko ang lahat ng iyon bilang bahagi ng proseso. Naniniwala ako na kung magsisikap ka, kung ipapakita mo ang iyong dedikasyon, mapapansin at mapapansin ka rin. At hindi nga ako nagkamali. Ginawa kong puhunan ng sipag at tiyaga. Kapag mayroong mahirap na proyekto na iniiwasan ng lahat, ako ang unang nagbo-volunteer. Kapag may kliyenteng mahirap kausapin o masyadong demanding para sa iba, ako ang humaharap. Dahan-dahan, bumuo ako ng tiwala, hindi lang mula sa aming mga kliyente, kundi pati na rin sa mga kasamahan ko. Sa loob ng 2 taon, mula sa pagiging taga-kape, ako na ang humahawak sa mga mid-tier accounts ng kumpanya. Iyon ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng tunay na pag-asenso. Ang pinakamalaking break ko ay dumating sa aking ika-4 na taon. May malaking krisis na nangyari sa account ng North Bay Solutions, ang pinakamalaki naming kliyente na bumubuo sa halos 30% ng taonang kita ng Harbor Point. Biglang nag-resign ang senior account manager na humahawak sa kanila at naiwan sa ere ang isang malaking kampanya. Nagkagulo ang lahat. Walang gustong sumalo sa problema. Pero ako, nakita ko iyon bilang isang oportunidad. Nag-aral ako ng buong gabi, pinag-aralan ko ang bawat detalye ng brand ng North Bay at kinaumagahan, humarap ako kay Victoria at sinabing, ako na po ang bahala. Sa loob ng 1 linggo, naplantsa ko ang gusot. Kinausap ko ng personal si Mr. David Lim, ang CEO ng North Bay. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon at ipinakita sa kanya ang isang bagong plano na hindi lang nag-solve sa problema, kundi nagbigay pa ng mas magandang resulta
kaysa sa inaasahan nila. Doon nagsimula ang magandang relasyon namin ni Mr. Lim. Pagkatapos ng insidenteng iyon, siya na mismo ang humiling kay Victoria na ako na ang permanenteng humawak sa kanilang account. Naalala ko pa ang sinabi niya sa akin sa telepono, "Angela, ikaw lang ang nakakaintindi sa kailangan namin bago pa man namin sabihin." Dahil sa tiwalang iyon, lalong lumago ang partnership ng Harbor Point at North Bay. Dinoble nila ang kanilang marketing budget sa amin at nag-extend sila ng kontrata para sa susunod na 3 taong. Si Victoria syempre ay tuwang-tuwa. "Ito ang klase ng initiative na gusto namin, Angela," sabi niya, sabay tapik sa balikat ko. Dahil sa tagumpay na yon, lakas loob akong humingi ng aumento sa sahod. Ito ang unang pagkakataon. Naghahanda ako ng isang detalyadong presentasyon. Ipinakita ko ang mga numero, ang paglago ng kita mula sa mga account na hawak ko, at ang market rate salary para sa aking posisyon. Ang sahod ko noon ay nasa 70,000 pesos kada buwan. Ang hiling ko lang ay itaas ito sa 85,000, isang makatarungang halaga para sa aking kontribusyon. Pero ang sagot ni Victoria ay isang pamilyar na tugon na maririnig ko pa ng paulit-ulit. "Pasensya na, Angela. Mahigpit talaga ang budget ngayon, pero noted ang contribution mo." Tinanggap ko iyon, naisip ko, sige, baka nga totoo. Lumipas ang 1 taon, nakapagpasok ako ng 3 bagong malalaking kliyente at nanalo pa ako ng isang industry award para sa isang kampanyang ako ang nagdisenyo. Muli akong kumatok sa pinto ni Victoria, dalang mas marami pang ebidensya ng aking halaga. Pero ang sagot ay pareho pa rin. "Next year, Angela, pangako, mas magiging maganda ang takbo ng kumpanya. Kailangan lang nating maghigpit ng sinturon ng kaunti pa." Habang sinasabi niya iyon, ang kanyang bagong-bagong puting luxury SUV ay nakaparada sa labas at kalilipat lang ng opisina namin sa mas malaking espasyo dahil sa expansion. Ang pangatlong pagtanggi at ang pinakamasakit sa lahat ay dumating 6 na buwan na ang nakalipas. Kakatapos ko lang noon ininegotiate ang isang 40% pagtaas sa annual contract ng North Bay. Isang malaking panalo para sa Harbor Point. Pumasok ako sa opisina ni Victoria na may ngiti, iniisip na ito na iyon. Imposibleng hindi nila ako pagbigyan ngayon. "Ang galing mo talaga, Angela," sabi niya. "Pero nag-i-invest kasi tayo sa infrastructure ngayon. Siguro balikan natin ito sa summer." Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Hindi na ako nakaramdam ng pagkadismaya. Hindi na rin galit. Ang naramdaman ko ay pagod. Pagod na sa pag-asang may magbabago. Pagod na sa pagbibigay ng lahat para sa isang kumpanyang hindi nakikita ang halaga ko. Nang gabing iyon, umuwi ako, binuksan ang aking laptop, at sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, in-update ko ang aking resume. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa respeto. Respeto para sa aking sarili. Pagdating ko sa aking apartment sa Pasig, ipinatong ko ang kahon ng aking mga gamit sa ibabaw ng kitchen counter. Tinitigan ko ito ng matagal. Doon, sa loob ng isang simpleng karton na kahon, nakalagay ang 6 na taon ng aking paghihirap, pangarap, at pagtitiis. Biglang bumigat ang aking dibdib. Ngayon lang talaga nagsisink in sa akin ang lahat. Hindi ako naka-leave, hindi ako nag-day off, wala na akong trabaho, unemployed. Napaupo ako sa isang stool sa kusina at naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Pero ang bigat, parang may nakadagan sa aking puso. Akala ko ayos lang ako, akala ko matatag ako. Pero sa katahimikan ng aking apartment, nagsimulang bumagsak ang mga pader na itinayo ko sa paligid ng aking damdamin. Sakto namang tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ng best friend kong si Bea sa screen. Siya ang lagi kong takbuhan sa lahat ng bagay. Huminga ako ng malalim bago sagutin. "Hello?" Sabi ko. Sinusubukang gawing normal ang aking boses. "Angela, kaka-text lang sa akin ni Marco. Totoo ba? Sinibak ka daw ni Victoria. Okay ka lang ba?" Sunod-sunod na tanong ni Bea. Si Marco ang boyfriend niya na nagtatrabaho sa IT department ng Harbor Point. Siyempre, mabilis kumalat ang chismis sa opisina. Hindi ko na napigilan, nabasag ang aking boses. "Bea, totoo. Ang bilis ng pangyayari," sabi ko.
habang nararamdaman ko ang unang patak ng luha sa aking pisngi. Hayop yung Victoria na yon, walang puso, sigaw ni Bea sa kabilang linya. Ramdam ko ang galit sa kanyang boses at kahit papaano, gumaan ang pakiramdam ko na may isang taong galit para sa akin. Alam mo, matagal ko nang sinasabi sa'yo insecure lang yun sa'yo kasi mas magaling ka kaysa sa kanya. Alam ng lahat sa opisina na ikaw ang dahilan kung bakit hindi umaalis ang North Bay. May katotohanan sa sinabi niya. Si Victoria ay dating star account executive bago siya na-promote sa management. Marami sa amin ang naghihinala na namimiss niya ang atensyon at ang pakikipag-usap sa mga kliyente, kaya madalas ay isinasama niya ang sarili niya sa mga meeting ko sa North Bay kahit hindi naman kailangan. Ang pinakamasakit, Bea, sabi ko, ay yung paraan ng pagtanggal niya sa akin. Parang kriminal ako na ipinagkanulo ang kumpanya. Dahil lang sa naghahanap ako ng ibang oportunidad pagkatapos ng 3 taong pagtanggi nila sa akin. Gaga siya, tanga siya, mariing sabi ni Bea. Pero alam mo, baka ito na ang sign. Baka ito na ang blessing in disguise. Matagal ka ng underpaid at underappreciated dyan. This is for the best, Angela. Maniwala ka sa akin. Alam kong tama siya. Nanatili ako sa Harbor Point dahil sa loyalty ko sa aking mga kliyente at sa ilang mga katrabaho na naging kaibigan ko na rin. Pero ang masakit ay ang paraan ng pagpapaalis sa akin, ang pag-escort ng guard palabas. Na para bang isa akong magnanakaw. Iyon ang tumatak sa akin. Habang nag-uusap kami ni Bea, may isa pang tawag na pumasok sa aking linya. Nakita ko ang pangalan, David Lim. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Bea, teka lang, kailangan kong sagutin to. Si Mr. Lim ng North Bay, sabi ko. Biglang nawala ang aking pag-iyak at napalitan ng kaba. Oh my God, go girl! Sagutin mo, tawagan mo ako pagkatapos ha? Sabi ni Bea bago ibaba ang tawag. Pinunasan ko ang aking mga luha, inayos ang aking boses, at huminga ng malalim bago sagutin ang tawag. Hello, Mr. Lim? Angela, good morning, sabi niya. At ang kanyang boses ay kalmado at professional, pero may bahid ng pag-aalala. I just heard what happened at Harbor Point. Are you available to come in today? I'd like to accelerate our conversation. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Ito na ba yon? Yes sir, sagot ko. Sinusubukang panatilihing steady ang aking boses. Excellent, sabi niya. Pagkatapos ay may idinagdag siya na hinding-hindi ko malilimutan. And Angela, don't worry about what happened this morning. Sometimes, these things have a way of working out for the best. Pagkababa ko ng telepono, napatingin ako sa aking refleksyon sa bintana ng kusina. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na mukhang talunan. Ang mga mata niya ay may bagong kislap. Ang babaeng iyon ay hindi sinisante, siya ay pinalaya. Ang tawag na iyon mula kay Mr. Lim ang liwanag na kailangan ko sa madilim na sandaling iyon. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, pakiramdam ko, nagsisimula pa lang. Pagkatapos ng tawag mula kay Mr. Lim, isang bagong enerhiya ang dumaloy sa aking katawan. Nawala ang pagod, nawala ang lungkot. Napalitan ito ng determinasyon. Hindi ako pwedeng magmukmok. Hindi ako pwedeng magpatalo. Ito na ang pagkakataon ko. Pumasok ako sa banyo at nagbabad sa isang mainit na shower. Hinayaan kong anurin ng tubig ang lahat ng bigat at sama ng loob na dala ng umagang iyon. Habang nakatayo ako roon, tila hinuhugasan din nito ang 6 na taon ng pagtitiis sa Harbor Point. Sa bawat patak ng tubig, nararamdaman ko ang paglisan ng pagdududa sa aking sarili na itinanim ni Victoria. Hindi ako traidor. Hindi ako walang utang na loob. Isa akong profesional na naghahanap ng pagpapahalaga na hindi maibigay sa akin ng aking dating kumpanya. Paglabas ko ng banyo, binuksan ko ang aking aparador. Hinanap ko ang pinakamaganda kong corporate suit. Isang navy blue blazer at slacks na binili ko para sa mga pinakamahalagang client pitching. Ito ang aking power suit. Habang isinusuot ko ito, nararamdaman ko ang pagbabago sa aking postura. Tumayo ako nang mas tuwid. Tumingin ako sa salamin.
Ang babaeng nakikita ko ay hindi na si Angela, ang dehadong empleyado. Siya si Angela Reyes, isang dalubhasa sa kanyang larangan na papunta sa isang mahalagang pag-uusap. Maingat akong nag-makeup, hindi para magpaganda, kundi para magsuot ng aking armor. Ang bawat pagpahid ng foundation at lipstick ay isang paghahanda para sa laban, isang pagpapatunay sa aking sarili na kontrolado ko ang sitwasyon. Ang umagang iyon ay nakakahiya, oo. Ngunit naging isang malinaw na aral din ito para sa akin. Ibinigay ko sa Harbor Point ang aking katapatan, ang aking pagkamalikhain, at ang hindi mabilang na oras ng overtime na hindi binayaran. Ang kapalit, minaliit ako at pagkatapos ay basta na lang itinapon. Kahit ano pa ang mangyari sa meeting mamaya, isa lang ang sigurado ako. Hinding-hindi ko na muling ibibigay ang aking husay at galing sa mga taong hindi nakikita ang aking tunay na halaga. Oras na para yakapin ang sarili kong kapangyarihan. Nagmaneho ako papuntang Bonifacio Global City o BGC, kung saan naroon ang headquarters ng North Bay Solutions. Ang bawat metro na inilalayo ko mula sa Pasig ay parang pag-alis sa aking nakaraan. Ang BGC ay ibang-iba sa lumang distrito ng Makati kung saan naroon ang Harbor Point. Ang mga gusali dito ay matataas, makabago, at gawa sa salamin, sumasalamin sa asul na langit. Dito, ang pakiramdam ay pag-asa at pag-unlad. Ang opisina ng North Bay ay nasa 3 pinakamataas na palapag ng isang nagniningning na tore. Pagpasok ko pa lang sa lobby, ramdam ko na agad ang pagkakaiba. Ang interior ay moderno, malinis at puno ng buhay. Hindi tulad ng beige na pader at lumang muebles ng Harbor Point. Dito, ang mga empleyado ay mukhang masaya at masigla. Sumakay ako sa elevator papuntang 30th floor. Habang paakyat ito, paulit-ulit kong ine-ensayo sa aking isipan ang mga sasabihin ko. Kailangan kong ipaliwanag ang biglaan kong pagiging available nang hindi nagmumukhang masama o bitter tungkol sa Harbor Point. Profesionalismo ang susi. Kahit na sa pagtalakay ng mga hindi komportabling sitwasyon. Bumukas ang pinto ng elevator at sa aking pagkagulat, hindi isang receptionist ang sumalubong sa akin. Si Mr. David Lim mismo ang nag-aabang doon. Nakangiti siya ng malugod. Angela, bati niya, inilahad ang kanyang kamay. Salamat sa pagdating sa kabila ng maikling abiso. Si Mr. Lim ay nasa early 50s, may buhok na may mga puti na, at kilala sa industriya bilang isang taong napakatalino at patas. Mga katangi ang personal kong napatunayan sa 3 taon naming pagtatrabaho ng magkasama. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyong flexibility, sir, sagot ko, habang kinakamayan siya ng may kumpiyansa. It has been an unexpected day. Halika, sa opisina ko tayo mag-usap, sabi niya, at pinangunahan niya ako sa paglalakad sa kanilang malawak na opisina. Maraming empleyado ng North Bay na pamilyar sa akin dahil sa aming mga proyekto ang bumati sa akin habang dumadaan kami. Ang pakiramdam ay hindi ako isang aplikante. Ang pakiramdam ay isa akong bisitang pandangal. Ang corner office ni Mr. Lim ay simple lang kumpara sa marangyang opisina ni Victoria. Pero mas welcoming ito. Ang mga upuan ay nakaayos para sa isang komportabling pag-uusap, hindi para sa intimidasyon. Ang buong dingding na salamin ay nagpapakita ng isang napakagandang tanawin ng buong BGC. Sa sandaling iyon, habang nakatayo ako sa loob ng kanyang opisina, naramdaman ko, nakauwi na ako. Ang hakbang na ito papasok sa kanyang opisina ay hindi lang isang simpleng paghakbang. Ito ay paghakbang palayo sa aking nakaraan at paghakbang patungo sa aking bagong simula. Isang simula na puno ng kapangyarihan. Gusto mo ba ng kape, Angela? Tanong ni Mr. Lim habang iginigiyan niya ako papunta sa isang maliit na sitting area sa loob ng kanyang opisina. May 2 komportabling sofa na nakaharap sa isa't isa na may isang mababang mesa sa gitna. Ibang-iba ito sa setup ng opisina ni Victoria kung saan ang bisita ay uupo sa isang hindi komportabling upuan sa harap ng kanyang malaking desk na tila isang nasasakdal sa harap ng isang hukom. Opo, sir. Salamat po. Sagot ko habang umuupo.
Ilang sandali lang pumasok ang kanyang executive assistant, dala ang 2 steaming mugs ng sariwang timplang kape. Ang simpleng gesture na yon, ang pag-aalok ng kape, ang pag-upo ng magka-level kami, ay nagsasabi ng maraming bagay tungkol sa klase ng pamumuno ni Mr. Lim. Isang pamumuno na base sa respeto, hindi sa takot. Nang makaupo na kaming pareho, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Tumingin siya sa akin ng diretso at nagsimula. Tumawag sa akin si Victoria Santos kaninang umaga, panimula niya. Ipinapaalam niya sa akin na hindi mo na hahawakan ang account ng North Bay at siya na raw mismo ang personal na mangangasiwa sa aming negosyo hanggang sa magkaroon ng kapalit. Tumangulang ako, pinapanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Sa loob-loob ko, kumukulo na naman ang dugo ko. Siyempre, gagawin yon ni Victoria. Susubukan niyang isalba ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya sa pamamagitan ng pag-ako nito sa sarili niya. Iyon ang akala niya. Ang hindi niya alam, David, patuloy ni Mr. Lim, at sa unang pagkakataon ay tinawag niya ang sarili niya sa kanyang unang pangalan na isang senyales na hindi na ito isang business meeting kundi isang mas personal na usapan, ay matagal na kaming nag-aalala sa relasyon namin sa Harbor Point. Nagulat ako sa sinabi niya. Nag-aalala po? Paanong nangyari iyon? Ang huling campaign results natin ay lumagpas sa projections ng 23%. Iyon ang alas ko, ang aking pinagmamalaki. Tama ka, sang-ayon niya. Magagaling ang mga resulta. Pero dahil iyon sa'yo, Angela, dahil sa trabaho mo. Napapansin namin ang mga pagbabago sa Harbor Point sa nakalipas na taon. Mga delayed na tugon mula sa ibang team, mga issue sa kalidad ng trabaho kapag hindi ikaw ang direktang kasangkot, at sa totoo lang, isang pakiramdam na parang binabaliwala na nila ang aming negosyo, na parang given na kami. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape at sumandal paharap. 3 buwan na ang nakalipas, iminungkahi ng aming board of directors na mag-explore kami ng ibang marketing partners. Ako ang tumutol. Ako ang nagsabing manatili tayo sa Harbor Point. At alam mo ba kung bakit? Umiling ako, hindi makapagsalita. Dahil sa'yo. Dahil sa relasyon natin sa'yo. Patuloy mong ipinakita ang isang malalim na pag-unawa sa aming brand at sa aming mga pangangailangan na higit pa sa karaniwang client-agency relationship. Pakiramdam namin kasama ka sa team namin, hindi ka tagalabas. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ang pagpapatunay na matagal ko nang hinahanap, hindi ko nakuha mula sa sarili kong boss. Pero heto, binibigay sa akin ng aking kliyente. Kaya naman, nung nag-reach out ka sa amin tungkol sa mga posibleng oportunidad dito, patuloy niya, pakiramdam ko, perpekto ang tiyempo. Pero kailangan kong linawin ang isang bagay. Kailanman ay hindi namin binalak na i-poach ka. Masyado naming iginagalang ang mga professional boundaries para gawin iyon. Handa kaming maghintay hanggang sa makapagbigay ka ng maayos na abiso sa Harbor Point. Magbibigay po sana ako ng 2 weeks notice, sabi ko. Pakiramdam ko ay mahalagang malaman niya iyon. Kapag mayroon na po akong formal na alok, ngumiti si Mr. Lim. Isang ngiting nagsasabing, alam ko. Naniniwala ako sa iyo. Ang iyong profesionalismo ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo nag-uusap ngayon. Ang desisyon ni Victoria kaninang umaga ay pinabilis lang ang ating timeline. May kinuha siyang isang folder sa kanyang desk at inilabas ang isang dokumento. Inislide niya ito patawid sa mesa papunta sa akin. This isn't an interview, Angela, sabi niya. It's a job offer. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginik habang inaabot ko ang papel. Ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Binasa ko ang nakasulat sa itaas. Director of Client Strategy. Ikaw ang bubuo at mamumuno sa isang team na mangangasiwa sa lahat ng ating external, marketing partnerships at agency relationships, paliwanag ni Mr. Lim. Pagkatapos, tiningnan ko ang bahagi ng sahod at doon ako napahinto sa paghinga. Ang numerong nakasulat ay malinaw, 150,000 piso kada buwan. Halos doble ng kinikita ko sa Harbor Point. Mas mataas pa sa pinaka-ambisyosong hiling ko sa aking huling tinanggihang salary increase request.
Napatingin ako kay Mr. Lim, hindi makapaniwala. Napakalaki po nito, yun lang ang nasabi ko. Hindi iyan malaki, pagtatama niya. That's the market rate for someone with your experience and proven results. Minsan, kailangan mo munang umalis sa isang sitwasyon para malaman mo ang tunay mong halaga. Ang mga salitang iyon ang tumatak sa akin, ang tunay kong halaga. Sa loob ng 3 taon, ipinaglaban ko na makita nila ang halaga ko pero laging bigo. Dito, sa loob lang ng ilang minuto, hindi lang nila ito nakita, ipinaramdam pa nila ito sa akin. Nakatitig lang ako sa job offer, ang mga salita ay tila lumulutang sa pahina. Ito na ang sagot sa lahat ng aking mga panalangin. Ito ang pagpapatunay na tama ang aking naramdaman. Nakarapat dapat ako sa higit pa. Humingi ako ng isang gabi para pag-isipan. Kahit na sa aming dalawa, alam na namin kung ano ang magiging sagot ko. Pero bilang isang profesional, iyon ang tamang gawin. Tumango si Mr. Lim nang may pag-unawa. Of course, sabi niya, take your time, but we hope to welcome you to the team soon. Pag-alis ko sa opisina ng North Bay, pakiramdam ko ay lumulutang ako. Ang bigat na naramdaman ko kaninang umaga ay ganap nang nawala. Ang kahon sa trunk ng aking sasakyan ay hindi na simbolo ng katapusan, kundi simbolo na ng isang bagong simula. Ang job offer ay nakapatong sa aking lamesa sa kusina ng gabing iyon. Pirma ko na lang ang kulang. Hiniling ko kay Mr. Lim na bigyan ako ng isang gabi para pag-aralan ng lahat, kahit na pareho naming alam na ang sagot ko ay isang matunog na oo. Ngunit, ang paglalaan ng oras para pag-isipan ang mga malalaking desisyon ay isang profesional na kortesya na aking sinusunod, kahit na ang sagot ay halata na. Buong hapon, walang tigil ang pag-vibrate ng aking telepono. Mga text message mula sa mga dati kong katrabaho sa Harbor Point. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkasibak sa akin na sinundan ng mga bulong-bulungan tungkol sa aking meeting sa North Bay. Sinagot ko ang iilan sa mga malalapit kong kaibigan, pero iniwasan kong masangkot sa chismis ng opisina. Isang text mula kay Marco, ang IT specialist at boyfriend ni Bea, ang pumasok. Victoria called an emergency meeting after you left. Sinabi sa lahat na tinanggal ka for breach of company loyalty at dapat daw naming tandaan na ang Harbor Point ay nagbibigay ng gantimpala sa loyalty higit sa lahat. Ang ironic, di ba? Walang naniwala sa kanya. Napailing na lang ako. Sinusubukan ni Victoria na gawin akong halimbawa, natakutin ng ibang empleyado para huwag tumulad sa akin. Pero base sa text ni Marco, mukhang nag-backfire ang kanyang plano. Mukhang mas marami pa ang namulat sa katotohanan. Isa pang text ang dumating. Ngayon naman ay mula kay Jessa, ang receptionist. She's been locked in her office making calls all afternoon. Mukhang stressed. Guess someone's worried about North Bay. Hindi ko na nireplyan. Walang kasiyahan sa pagdurusa ni Victoria. Ang tanging naramdaman ko lang ay isang panibagong katiyakan na tama ang naging desisyon kong maghanap ng ibang pagkakataon. Isang kultura ng kumpanya na humihingi ng katapatan pero walang ibinibigay na kapalit ay hindi isang lugar na gusto ko pang maging bahagi. Habang naghahanda ako ng simpleng hapunan, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Dahil sa kuryosidad, sinagot ko ito. Hello? Speaking, sagot ko. Is this Angela Reyes? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay may awtoridad, kalmado at formal. Yes, this is she. This is Elena de la Cruz. I'm on the board at Harbor Point Media. Biglang kumabog ang dibdib ko. Mga board members. Bihira silang makialam sa mga usapin ng mga empleyado. Maliban na lang kung may malaking problema. I understand there was an incident today regarding your employment, patuloy niya. I'd like to meet with you tomorrow to discuss it. Victoria may have been hasty in her decision. At doon naintindihan ko na ang lahat. Sinibak ni Victoria ang kanyang pinakamahalagang account manager nang walang pag-aproba mula sa board. At ngayon, ang North Bay, ang kanilang pinakamalaking kliyente, ay posibleng mawala. Ito ay damage control.
Sinusubukan nilang ayusin ang gusot na ginawa ng kanilang management. I appreciate the call, Miss De La Cruz, sabi ko. Pinapanatili kong magalang ngunit matatag ang aking tono. But I've already accepted another position. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. May I ask where? Tanong niya. I don't think that would be appropriate to share at this time. Sagot ko, pinapanatili ang aking profesional na hangganan. Isa pang mas mahabang katahimikan. Halatang nag-iisip siya ng susunod niyang hakbang. Angela, if this is about compensation, I'm sure we can revisit those conversations. The board values your contribution to Harbor Point. Ang irony ay halos nakakasakit. 3 taon ng dokumentadong pagtanggi sa aking mga request para sa tamang sahod at ngayon, bigla na lang, pinapahalagahan ng board ang aking kontribusyon. Ngayong huli na ang lahat. Ngayong may hawak na silang bomba na malapit ng sumabog. It's not just about compensation, tapat kong sagot. It's about respect and recognizing an employee's worth before they have one foot out the door. Perhaps we should discuss this in person, giit niya. Tomorrow morning. Pinag-isipan ko ito. Kahit na wala akong intensyong bumalik sa Harbor Point, may isang bagay na mahalaga sa pagkakaroon ng isang maayos na pagtatapos. Isang professional closure. I can meet at 9 a.m. Pumayag ako. But to be clear, I've signed an employment contract elsewhere. I'm not coming to negotiate a return. Understood, sabi ni Miss De La Cruz. Kahit na ang tono niya ay nagsasabing hindi siya naniniwala sa akin. I'll see you tomorrow at our offices. Pagkababa ko ng telepono, nagsalin ako ng isang baso ng wine at lumabas sa aking maliit na balcony. Ang gabi ng Tagsibol ay malamig ngunit kaaya-aya. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng kumislap habang papalubog ang araw. Bukas haharapin ko ang isang pag-uusap na hindi ko inaasahan. Ngunit marahil kailangan ito. Isang pagkakataon para sabihin kung ano ang naging mali sa Harbor Point, hindi lang para sa sarili kong closure, kundi bilang feedback na maaaring makatulong sa mga naiwan doon. Habang iniinom ko ang aking wine, nagbuzz ang aking telepono. Isang email notification mula kay David Lim. Ang subject line, "Welcome to the team." Ngumiti ako. Kahit ano pa ang mangyari bukas, isa lang ang sigurado ako, hindi na ako lilingon pa. Ang pagpasok sa reception area ng Harbor Point bilang isang bisita ay may kakaibang pakiramdam. Si Jessa, ang receptionist, ay nanlaki ang mga mata nang makita ako. Ang kanyang profesional na ngiti ay bahagyang nawala. Angela, nandito ka para sa meeting kay Miss De La Cruz. Tama, kumpirma ko habang pumipirma sa visitor's log. Isa na namang surreal na sandali. Sasabihin ko sa kanya na nandito ka na, sabi ni Jessa, at pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses. For what it's worth, lahat dito pinag-uusapan kung gaano kamali ang ginawa sa'yo. Ikaw ang pinakamagaling sa amin. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng init sa aking puso. Salamat, Jessa. Ang pagsakay ko sa elevator papunta sa conference room ay nagbigay sa akin ng sandali para ihanda ang aking sarili. Profesional ang aking suot, isang navy blue suit. Hindi para magpa-impress, kundi para ipaalala sa aking sarili at sa lahat na haharapin ko ang meeting na ito bilang isang kapantay, hindi bilang isang tinanggal na empleyado na naghahanap ng pangalawang pagkakataon. Nakahanda na si Miss Elena De La Cruz nang dumating ako, may isang manipis na folder sa kanyang harapan. Nasa edad 60s na siya, may pilak na buhok na gupit sa isang perpektong bob at mayroong kumpiyansa ng isang taong sanay gumawa ng mga desisyong nagkakahalaga ng milyon-milyon bago pa man mag-almusal. Miss Reyes, salamat sa pagdating, sabi niya. Tumayo para kamayan ako. Please have a seat. Inaasahan kong sasama sa amin si Victoria, pero nang isara ni Miss De La Cruz ang pinto, naging malinaw na ito ay magiging isang pribadong pag-uusap. Ni-review ko ang iyong personnel file. Panimula ni Miss De La Cruz, binubuksan ang folder. 6 na taon ng excellent performance reviews, consistent na paglago sa iyong account portfolio, at 3 formal na request para sa salary adjustment. Lahat ay tinanggihan. Tumingin siya sa akin.
I was not aware of this pattern. Nagulate ako. Akala ko ang mejor decision sea compensación, ay nire-repaso, sabor levo, enge a malalaking pagbabago sa kompensasyon ho paliwanag niya. Pero in management ay mayroong discretion sa loob inehey ilangay magaparameter. Ang expression ni Señora de la Cruz ay nanatiling neutral, nugenet enge kanjang tono, ay nagpapaywatik, engi hindi, pagsanggalon. Victoria has been operating with significant autonomy na intindihan. Kopo ang hindi ko nakikita. Pachiloy ni ay ang dokumentasyon na nagbabigay katwiron sa yung pagkatanggal kahapon. Walang polisiya ang kumpanya na nagbabawal sa pakikipanayam sa ibang EGA. Organisasyon ang pinanatili kong kontrolado engaging sagat. Ang salitang hinamit POI disloyal ang bagyang tumas ang isang kilay ni Señora de la Cruz ay sang interesenteng pagpili engi salita. Kung gisping anggem mahea pangyahari, ang gisinora niya ang folder. Señora Reyes, magaging direkta ako na NG board na alukin ki NG reinstatement kasama ang adjusted compensation na ayong hinaling sa ayong Hulin review plus a 10% increase. Hachi ing chitulu na senior hakaun direktoh ang galak ay mas maganda kaysa sa anumang. Andang ay selanggalong ni Victoria. Kung ang huli kong hiling ay nasa 100,000 pesos, ang alok na ito ay abot sa halos 110,000 piso ay sang magandang alok karo dumating ito 3 taon o tete isang nakakahiyang pakpapatalsik na huli. That's a generous offer. Pagamin K. But as I mentioned on the phone, I've already accepted a position elsewhere. Sa North Bay Solutions. Savi ni Señora de la Cruz, hindi ito isang tanong. Kundi isang statement, hindi ko kinumpirma o itinanggi, pinapanatili ang profesional na hangganan. Ang bago kong trabaho ay magsisimula sa Lunes pinag-aralan ako ni Señora de la Cruz Sandali. Nawawahala si Victoria Navaca ay reconsider NG North Bay ang kanilang relasyon sa Harbor Point dahil sa iyong pag-alisan at ito na. Ito ang tunay na dahilan NG meeting na ito. Hindi dahil sa pag-alala sa kung paano ako chingato kundi dahil sa takot na mawalan NG isang malaki kliyente. Iyan po ay siyang katanungan para sa North Bay, mengat kong sagot. Indeed, tango ni Señora de la Cruz, tila pinahalagan aking packaging mengat. One last question if I may. Ano ang sanay ginawa NG Harbor Point para mapanatili ka? Ang tanong ay hindi inasyang inguni. Welcome. Umwa ako NG ilang sandali para pag-isipin hang aking sagot. Kinilala sana ang galaga ko bago ko pa kinailangang mahanap sa ibang lugar para mahanap ito. Simpleng sabi ko, loyalty ay dapat two-way street. Ms. De La Cruz, inusahan NG Harbor po na ang walang patid na commitment habing polatulit, nilang ipinapakita na hindi ako karapadapat na infisyen. Lumili ka ilon, NG siyang hindi balancing sitwasyon, tumango si Ms. De La Cruz nang may pakizip. A fair assessment tumayo siya o tete, inilahat ang kanyang kamay. Salamat saya, iyong katapatan. Hanuman ang iyong susunod na agbang. Hangad ko ang iyong tagumpay sa pagalis ko sa Arbor Point sa ikalawa o teoling pagkakataon, gumahanghang kaking pakiramdam nang ijit pa sa naramdamang ko sa loop engemeriming tehang. Ang meeting na ito ay hindi tungkol sa pagbibigay sa hacking NG Pangalawan pagkakataon. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa hacking NG pagkakataong bawinghang hacking kwento na umalisa. Sarili kong mehea termino ng buo ang hacking dignidad o ti profesional na reputasyon. Iyan ako NG isang hindi inaasahang regalon closure ang huling kabanata
Sa Arbor Point ay naisyara na at handa na kung baksanango na sa North Bay dumating ang Lunes na may halo-halong pananabik at akawa. Opisyal nang nagsimula ang haking bagong position sa North Bay Solutions at kasama nito isang bagong kabanata sa haking profesional na buhay. Dumating ako ng maaga, sabik na ayusin ang aking bagong opisina. Isang totong opisina na may pinto at bintana, hindi ang masikap na kubika na pinagtisan kayo sa Harbor Point sa kabila NGA King Senior Role. Inayos ni Mr. Lim hanglat para magin anda sa pagdating ko. Maroon Pengang sang welcome basket sa akin mesa na may kasamang kipila merienda at isang welcome card na pinirmahan ng Jibuang executive team. Ang aking laptop o tete, iba pang kagamitan ay nakaset up na rin. Ang gumalit na detaling ito ay nagparamdam siya akin na ako ay tunay na welcome at ipinahalagahan kahit sa unang araw. Kayo pa lang, sakto alas 9 umaga dumaan si Mr. Lim na tinatawag ko ng David saya kanyang kahilingan para ipakilala ako sa aking magazine team. 5 mausay na marketing specialists ang magazine direktang nasa ilalim NGA King pamumuno. Sila ang tutulong sa akin na pamahalan ang iba't ibang agency relationships NG North Bay ang irony hindi nawala sa akin mula sa pagiging manager energy sang account. Ingalyon ay ako na ang mangangasiwa sa lahat energy marketing partnerships. Kasama na kung sino man ang awak sa relasyon sa Harbor Point team. This is Angela Reyes, our new Director of Client Strategy, masayang inanunsyo ni David. Marami sa inyo ay kilala na siya dahil sa kanyang exceptional na trabaho sa Harbor Point Communications. Swerte tayo na nasa atin na ngayon ang kanyang expertise. In-house pagkatapos ng HMGA, pagpapakilala at isang make-link team meeting para ilatak ang gemga prioridad. Hinaling sa akin ni David na sumama sa kanya sa conference room. Doon nakita ko hang highlang. Miyembro ng executive team ng North Bay na nagtitipon sa palajet ng mesa. Bago ka tuluyang sumabak sa trabaho paliwanag ni David. Naming hinging ang ayang input sa isang mahalagang decision. Ang Chief Financial Officer ng kumpanya, isang babaeng nasa edad 40s, ang nagsalita. In light of recent changes, we're re-evaluating our relationship with Harbor Point Communications. Ang kanilang kontrata ay nakatakdang i-renew sa susunod na buwan. We value your perspective, dagdag naman ng Chief Marketing Officer. Ikaw ang pinakanakakaintindi sa aming mga pangangailangan at mayroon kang first-hand knowledge sa mga kakayahan ng Harbor Point. Nakatutok ang lahat ng mata sa akin. Sa sandaling iyon, hawak ko sa aking mga kamay ang isang malaking kapangyarihan. Madali ko sanang irekomenda na tapusin na ang relasyon. Isang mabilis at kasiyasyang paghihiganti laban kay Victoria. Ang pagkakataong magdulot ng malaking pinsala sa pananalapi ng Harbor Point ay nasa harapan ko na. Walang sino man ang kukwestiyon dito. Ang mga business relationships ay natatapos araw-araw, pero hindi iyon ang pagkatao ko. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang profesionalismo ang magsisilbi sa akin ng mas mabuti sa pangmatagalan. At isa pa, sa kabila ng lahat ng ginawa ni Victoria, mayroon pa ring mga mabubuting tao sa Harbor Point tulad ni Jessa at Marco na maaapektuhan ng desisyong ito. Huminga ako ng malalim. Sa tingin ko, dapat nating i-evaluate ang Harbor Point batay sa parehong pamantayan tulad ng anumang ibang potensyal na partner. Maingat kong sabi. Ang kanilang trabaho, partikular na sa aming account, ay naging matibay sa nakalipas na mga taon. Ngunit ang pagiging consistent at ang kalidad ng account management ay magiging mga kritikal na salik na dapat isaalang-alang sa hinaharap. Siguro maaari nating hilingin sa kanila na mag-present ng isang bagong panukala kasama ang 2 pang ibang ahensya para makita natin kung sino ang makakapagbigay ng pinakamahusay na diskarte para sa ating mga layunin sa susunod na taon. Ang aking sagot ay diplomatiko at patas.
Ipinakita nito na ang aking prioridad ay ang interes ng North Bay, hindi ang personal kong sama ng loob. Nakita ko ang pagtango ng pag-apruba mula sa mga executives sa paligid ng mesa. That's a very sound and objective approach, sabi ng CFO. I agree. Let's put them all to the test. Sa paglabas ko sa conference room na iyon, alam kong nagawa ko ang tamang desisyon. Hindi ko kailangang ibaba ang aking sarili sa level ni Victoria. Ang aking bagong simula ay hindi dapat mabahiran ng paghihiganti. Ito ay dapat tungkol sa pagbuo, hindi sa pagsira. Ang unang araw ko ay natapos ng may pakiramdam ng tagumpay at pag-asa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong nasa ang email ay ipinadala noong Miyerkules, alas 11 ng umaga. Sakto, isang linggo pagkatapos akong sibakin ni Victoria sa Harbor Point. Hindi ko sinadya ang tiyempo. Nagkataon lang na iyon ang araw kung kailan nagdesisyon ang executive team ng North Bay matapos suriin ang mga proposal mula sa 3 magkakaibang ahensya kasama na ang Harbor Point. Binigyan ako ni David ng pagkakataong basahin ang email bago pa man ito ipadala bilang respeto sa akin. Ngunit, kusa akong umiwas na makibahagi sa pinal na desisyon para maiwasan ang anumang sabi-sabi na may personal akong kinalaman dito. Ang mensahe ay profesional, direkta at walang bahid ng emosyon. Pagkatapos ng masusing pagsasaalang-alang sa aming mga pangangailangan sa marketing, napagdesisyonan ng North Bay Solutions na ilipat ang aming account sa Meridian Creative na magkakabisa kaagad. Ang desisyong ito ay sumasalamin sa aming nagbabagong diskarte sa brand at mga digital na pangangailangan. At pagkatapos, ang bahaging alam kong magiging parang sampal kay Victoria. Si Angela Reyes, ang aming bagong Director of Client Strategy, ang manggangasiwa sa proseso ng paglilipat at magsisilbing inyong pangunahing contact person. Hinihiling namin na ang lahat ng materyales ay mailipat bago matapos ang araw ng Biyernes. Habang binabasa ko iyon, hindi ko mapigilang isipin ang magiging reaksyon ni Victoria. Ang pagkabigla, ang unti-unting pagkaunawa sa nangyari, at ang huling dagok. Hindi lang niya ako nawala. Nawala rin sa kanya ang North Bay, isang kliyenteng bumubuo sa halos 30% ng taunang kita ng Harbor Point. At ako pa, ang taong kanyang minaliit at ipinahiya, ang itinalaga para pamunuan ang pag-alis ng kliyenteng iyon mula sa kanyang mga kamay. Ang perpektong paghihiganti, isang profesional na karma. Dumating ito sa aking kandungan nang hindi ko man lang kailangang planuhin o gumawa ng masama. Hindi ko kinailangang siraan ang Harbor Point. Hindi ko kinailangang isabotahe ang kanilang relasyon sa North Bay. Ang sariling pagkukulang ng kumpanya na lalong naging matingkad dahil sa aking pag-alis, ang siyang nagtulak sa kanila sa pingit ng kabiguan. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng isang LinkedIn request mula kay Jessa, ang receptionist ng Harbor Point, na sinundan ng isang pribadong mensahe. Ang gulo sa opisina, emergency meeting si Victoria buong araw. 3 pang account managers ang biglang nag-update ng kanilang resume sa LinkedIn. Ang bilis talaga ng karma. Hindi ako agad sumagot. Hindi ko kailangang magkiyabang o makisawsaw pa sa gulo ng Harbor Point. Sa halip, itinuon ko ang aking pansin sa pagbuo ng aking bagong team at sa pag-aaral ng aming mga proseso. Dahil sa huli, ang tagumpay ang siyang pinakamahusay na paghihiganti. Pero kalaunan, tinanggap ko ang connection request ni Jessa at nagpadala ng isang simpleng mensahe. Salamat sa iyong kabaitan sa akin noong nasa Harbor Point pa ako. Wishing you all the best. Ang pagpili sa tamang landas, ang pagiging mas malaking tao, ay may dalang kakaibang gaan sa pakiramdam. Ang bago kong posisyon sa North Bay ay nagdala ng mga hamon at oportunidad na hinding-hindi ko mararanasan kung nanatili ako sa Harbor Point, naghihintay sa isang pagkilala na baka hindi na dumating. Minsan, ang pinakamatamis na ganti ay hindi isang bagay na aktibo mong hinahanap. Ito ay ang natural na bunga ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili, lalo na kapag ang iba ay hindi ito nakikita. Habang inaalala ko ang lahat ng iyon, 1 taon na ang nakalipas
Napagtanto ko na si Victoria, sa kabila ng lahat, ay nagbigay sa akin ng isang mahalagang regalo. Ang tulak na kailangan ko para hanapin ang aking tunay na halaga. Sa aking paghahanap, hindi paghihiganti ang aking natagpuan, kundi isang bagay na mas mahalaga. Respeto sa sarili at ang tapang na angkinin ang tagumpay na nararapat para sa akin.